Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bob's TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At ito na nga po, no? At ang balitang ating pag-uusapan, etong si VP Sara Duterte ay tila kinonsinti pa mga kababayan. O lumalabas na konsentidor etong si VP Sara Duterte, no? Yan nga po ay matapos mga kababayan na eto nga pong si Senator Bato de la Rosa, no, ay naglabas ng video, no, at si Mayor Baste Duterte naman, no, i-share din yung video mga kababayan. Okay, sa kamukat-mukat natin AI pala yung video na yon, no, at yan po ay na-discovery po mga kababayan, di ba? Na parang lumalabas na fake news mga kababayan. Pinagtanggol pa po yan, no, ng ating Vice President Sara Duterte. Di ba? Ang galing talaga nilang lumusot no? Magaling magpalusot etong mga tao na to. Okay. So kayo ba mga kababayan, no? Ano sa palagay ninyo? No? Tama ba, no, ang ginawang pagtatanggol ng ating VP Sara Duterte dito po sa isinare na fake na AI video ni Senator Bato de la Rosa, no? Kung sila ay ayaw sa fake news, pero yung pag sila maglalabas okay lang sa kanila, hindi naman natatama yun. No, parang yan propaganda yan mga kababayan. Pagka pabor sa kanila, okay yan. Pero pagka hindi pabor sa kanila, fake news yan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Shoutouts tayo sa mga followers natin dyan, sa mga palaging nandiyan dyan at nanonood sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay? So wag na natin patagalin to, etong balita na to at ating pag-usapan. Tignan natin kung paano po nadali etong si Senator Bato de la Rosa at si Baste Duterte mga kababayan at ipinagtanggol pa po yan netong si VP Sara Duterte. No? At siya naman ay binanatan ni Yusek Claire Castro na sinasabi mga fake news peddler, no? Paulit-ulit na lang daw na nagpapakalat ng fake news. Okay. So umpisa na natin to. Tara, let's go. Daig pa raw ng mga Gen Z si Senador Bato de la Rosa dahil naispatan agad nila na fake yung video tungkol sa umano'y opinyon ng mga estudyante sa impeachment ni VP Sara. Sa ngayon, na-flag na ng Facebook ang video dahil naglalaman daw ito ng false information. Diba? Kasi ang sinasabi dito ni Senator Bato de la Rosa, hindi naman daw yun sa video Ang sinishare niya dito is yung message, no? Ang galing talaga Galing magpalusot Mapa-message yan o mapa-video yan, no? Yan po ay fake news. Diba? Dahil kung sinasabi ninyo na ang nagbibigay ng mensahe dyan ay isang estudyante, no, na Pilipino, pero yung palang estudyante na yon ay AI, no, gawa-gawa lang mga kababayan. Diba? Paano niya sasabihin na legit yung information na yon? Paano niya sasabihin na totoo yung kanyang mga sinasabi? Diba? Kung AI yung gumawa niyan. Diba? Maliwanag mga kababayan na fake news po yan. Considering na dating Chief of Police pa itong si Senator Bato de la Rosa. Diba? Medyo para sa akin nakakahiya lang na gano'n, no? Na pati ikaw, dating Chief of Police, diba? Ng PNP, tapos senador ka, tapos naniniwala ka sa AI? Masaklap dun, isinare niya pa mga kababayan at isinare pa ng isang mayor. Diyos me. Diba?
Pero paano nga ba malalaman kung AI-generated ang isang video? Narito ang agenda report ni Hannity. Maging senador, hindi immune sa AI deception. Nitong weekend, nag-share ng post si Senator Bato de la Rosa mula sa isang FB page na ay grabe sa video. Ayan, no? Kitang-kita, oh. No? Na AI siya, mga babayan, no? Di ba? E di umamin din sila, no? Na AI nga lang yung video na yon. Parang inamin na rin nila. No? Parang inamin na rin nila na nagpapakalat sila ng mga maling impormasyon. Kawawa sa kanila. Desperado na ba tong mga to? Eh sigurado yung mga obob na mga nasa kabilang parlor maniniwala po dyan. Diba? Obob nga eh. Diba? Obob nga eh. Uto-uto nga eh. Mga estudyanteng tila dinedepensahan si VP Sara sa impeachment. Umabot agad ito sa milyong-milyong views. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. Sabi ni De La Rosa, maganda raw na gets ng mga kabataan ang issue at hinikayat pa ang ilang mga grupong makinig sa kanila. Kahit si Davao City Mayor Baste Duterte, shinare ito at sinabing may suporta sila ng Gen Z. Pero mabilis din ang bila ng netizens. Anila, may signs of AI ito. Sabi ni Engineer Joshua Ivan Pagyo na dating bahagi ng UST Faculty of Engineering at ngayon tech creator ng Exitech Solutions. Obvious ang pagiging AI-generated ng video. For some weird reason, while he's handling the microphone, there's been some distortion on the hand, which is unnatural. Di rin daw mabasa ng maayos ang text at logo ng school sa uniform ng mga estudyante kahit high definition ito. Unreadable pati ang plate numbers at signages sa likod ng interviewees. Well, most of us are aware of how the Philippines vehicular plate numbers do look like. When have you seen one that looks like that on a video? Para kay Attorney Jesus Falsis, tila alam ni De La Rosa na peke ang post. Anya, parang extension daw ng fake news tactics ito na nasimulan noong 2016. Ang pagsisimula ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Punali ng pinaabot ni House Deputy Minority Leader Raul Manuel. Dinaig pa raw ng mga kabataan si De La Rosa na anyay natutukoy ang isang AI-generated video. Yun ang masakit dun eh. Dinaig pa ng mga kabataan. Di ba? O ito, ano sabi dito, no? Sabi ko, Dexter Lim. Ito po ay sagot ni Ronald Bato de la Rosa, ni Senator Bato. Dexter Lim, sabi ko, kung AI man yan, may punto ang gumawa. Kung hindi yan AI, may punto ang mga bata na nagsasalita. Ang galing magpalusot eh. Diba? Either way, the point is very clear and I agree with that point. I am agreeing to the message, not to the messenger. AI man yan na video or a written post, still I agree with the message that it conveys. Diba? Mali na nga, ipinagtatanggol nyo pa. Parang inamin ninyo, no, parang inamin nila na okay lang sa kanila, no, na magpakalat ng AI video basta pabor sa kanila yung mensahe. Pero kung hindi pabor sa kanila yung mensahe, mga babayan, babatikusin nila yan. Ang punto natin dito, mga babayan, no, hindi yung hindi yung message 'Di ba? Kasi pwede nilang pwede nilang gawin lang yung message na yan, mga babayan 'Di ba? Ang punto rito is AI siya. No? Nagkunwari kayo na may in-interview kayong kabataan, no, na pabor doon o ayaw sa impeachment ni VP Sara. Yun yung malinaw doon. Yun yung klaro doon, no? May nagpanggap. It's not the message, Senator Bato de la Rosa. Hindi yung message ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung paggamit ng maling impormasyon. No, yung maling paggamit, no, ng mga bagay na kagaya ng AI para mapalabas na maganda kayo sa paningin
ng mga estudyante. Yun eh. 'Di ba? Ang layo sa katotohanan 'yan. 'Di ba? Para lang masabi na yung mga kabataan, yung mga estudyante ayaw ng impeachment. Kaya pumabor kayo dyan. Pumabor kayo dun sa mensahe. Mali. Maling-mali yun. Agad namang dumepensa si De La Rosa. Wala raw yan sa kung AI-generated ang video o hindi, kundi ang mensaheng dala nito. Hiling pa niya, do not shoot the messenger without reading what he delivers. Ang punto kasi, fake news. No? Ang punto natin doon, hindi totoo yung estudyante. Hindi totoo yung interviewee. Hindi totoo yung ini-interview. In short, walang totoo doon sa ginagawa na yon. Awang kasinungalingan lahat yon, kahit pa sabihin mong maganda yung mensahe, pero yung pagkakagawa ay hindi. No? Kasinungalingan pa rin yan. Dahil nanloloko kayo ng sambayan ng Pilipino. Nanloloko yung gumawa niyan ng mga kabataan. No? Para lang masabi na yung mga kabataan ayaw sa ano? Ayaw sa impeachment? Gagawa kayo ng AI? Bakit hindi kayo maglakad dyan sa palengke? Ba't di kayo maglakad dyan sa mga eskwelahan? No? Bakit hindi ninyo puntahan yung pinuntahan, no, ng mga nag-interview like do sa Letran at sa Lyceum? Diba? Bakit hindi yun ang mga tanongin ninyo? No, yung totoong tao, hindi yung AI. Wala pang batas sa Pinas na nagsusulong ng pag-regulate ng AI content. Una nang nagbabala ang COMELEC sa risks nito sa nagdaang midterm elections. Pero para kay Engineer Pagyo, mas lalong delikado ito pagdating ng 2028 presidential Sigurado polls. yan. Thing is, once not everyone will have that ability. And they will be the ones who will be the most vulnerable Vulnerable, oh. as time progresses. And yes, that will be the most dangerous part of this AI-based war of ideas. And since it's open for everybody, it's open for all those intentions. And that's what's making this situation drastic, perilous, and scary. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na ipakita sa ilang netizens ang video. Sabi ni Madeline, totoo ito at pabor siyang huwag matuloy ang impeachment trial ni Diba? VP Sara. May nauto na kaagad. Diba? Pagtingin ko pa lang po, yung pagrinig ko pa lang po din at pagtingin. Sa akin siya po ang tamang maglingkod po para Vice President po. Kasi po, totoo po siya maglingkod sa bayan. Aha. Pero nang malaman niyang AI-generated ito, disappointed daw siya. Si Ezra naman, nakita agad ang maling plate number sa video. I really believe na kailangan mag-ingat sila kasi bilang senador dapat hindi kayo nagpapakalat ng fake news. Sabi naman ni Reynold, maganda raw ang mabilisang pag-detect ng Gen Z sa mga fake content dahil makakatulong sila laban sa maling pagkonsumo ng social media. Not everything in the internet is true. So we must be careful and we must research pa kung ano yung gusto nating hanapin din. Bato is really connected with Sarah na parang most of the time din gusto niya din, pabor siya kay Sarah din. And I think kung alam man niya yun, kung hindi man niya alam na AR or kung alam man niya na AI, it's up to him na rin. Ang Gen Z ang pinakamaraming botante sa huling halalan. Para sa Diba? Gen Z na nagsalita, fake news ka, Senator Bato. O eto pinagtanggol pa yan. No, ng ating Vice President Sara Duterte. Dinipensahan pa po. No, si Senator Bato. Ano ba namang klase yan? Alam na ngang mali, pinagtanggol pa. Na-flag ng Facebook ang AI-generated video. Ayan, na-flag na. No? False information Diba? Binahagi ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung saan tinawag itong false information. Diba nakakahiya mga kababayan, senador ka, nagpapakalat ka ng mga false information? Honestly. Diba? Hindi sa binabanata natin si Senator Bato de la Rosa, pero mga kababayan, diba, senador siya, dapat
mas nagiging maingat siya pagdating sa mga ganyan. Wag sila nagpapadala, no, sa kabugso ng damdamin nila. Alam natin na nasa kabilang sila, panig sila. Pero yung para magpakalat ng mga fake news, ibang level na yan. Wala na kayong pinagkaiba sa China niyan. No? False narrative, false information na mga ipinapakalat. Diba ganyan-ganyan ng China? Ng social media platform base sa pagsisiyasat ng kanilang third-party fact-checkers. Nauna na sinabi ni Senator De La Rosa na hindi importante sa kanya kung AI-generated ang kanyang na-share na Yun na posts. nga Para sa kanya, mas mahalaga ang mismong mensahe nito at hindi ang messenger. Si Vice President Sara Duterte naman wala niyang masama kung mag-share ng isang AI video na pagsuporta sa kanya basta't Malamang, suporta sa kanya. Pero kung hindi suporta sa kanya, yung AI video na yan, malamang baka paimbestigahan pa nila yan. hindi naman ito pinagkakakitaan. Pero para sa Malacanang, hindi tama na manggaling sa opisyal ng pamahalaan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon o fake news. Wala namang problema siguro sa sa pag-share ng AI video in support o sa akin. Basta hindi Diba? Yun in support para sa kanya. Okay lang. Kahit na mali. No, kahit na false information. Basta pabor sa kanya, okay lang yan. Diba? Magpakalat kayo ng AI video na laban sa gobyerno, okay lang yan. Diba? Okay lang sa kanila, basta pabor sa kanila. Pero pag hindi pabor sa kanila, galit na galit yung mga yan. O, pustahan tayo mga vlogger dyan ng DDS, nagdidiwang yung mga yan. Sige nga, depensahan nyo nga yan. No? Pakidepensahan nga yung mga sinasabi nila ngayon na magpakalat ng AI video. Doon tayo sa konteksto na yun, huwag nyong ibahin. No, huwag nyong ibahin yung usapan. Doon tayo mismo sa AI video na yun. Diba? Yung nagpalabas ng AI video na gumawa na gano'n, na nagpalabas na estudyante, in-interview. Tapos ang sagot, pabor sa kanila. Sa tingin ninyo, tama yun? Tama naman loko ng tao? No? Tama naman loko ng sambayan ng Pilipino? Diba? Maling-mali yun. ginagawang negosyo. Hindi yun dun sa negosyo eh. Hindi yun sa negosyo. Yung false information ay pinapakalat. 'Di ba? Propaganda yun eh. Pabor sa inyo yun eh. If I were a social media account owner and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo eh. Hindi ko... Paano nila nasabi na hindi pagkakakitaan yun? Una, kung i-share yan sa Facebook, mga kababayan, magkakaroon ng followers yan. Diba? Pag nagkaroon ng followers yan, pwede niyang i-monetize yan. Lalo na nagkaroon na ng malaking views yan. Kung nagkaroon ng million views yan, no? Pwede na niyang i-monetize yan eh. Yung video na yan eh. Diba? So, paano nila nasabi kaagad na hindi pagkakakitaan? Kalokohan yun. Ano sabi nga nila? Lahat na lang ng Pilipino, no? Lahat na lang ng Pilipino sa Pilipinas na mayroong cellphone, mga vlogger na. Diba? Yan yung biruan ngayon eh. O, paano ninyo sasabihin, paano kayo nakakasiguro na hindi pagkakakitaan yan? Aber? Ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Binibenta yun dahil nasa social media eh. Iba yung pagbebenta ng produkto. No, yun yung mismong product, yung video na yun. Diba mga kababayan? Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Tama. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo
sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. Di ba mga kababayan? Ang pangit eh. Di ba? Tama naman yung sabi dito no, ni Yusek Claire. Ang pangit tignan pagkagaling pa no, sa mga taong nasa matataas na posisyon ang nagpapakalat ng disinformation at naloloko ng mga ganitong klaseng video. Di ba? O ano masasabi ninyo dyan mga babayan? Paki-comment na lang po sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs, dito sa Mobs TV. Peace. Amen.